Hello mga kaminang! Welcome back to my channel. Ang lulutuin natin ngayon ay isang pansit na popular sa Visayas region. Ito ay combination ng sotanghon at saka ng pansit canton. Tinatawag nila to na pansit Bisaya pero mas kilala to sa tawag na pansit bami. Kaya kung gusto mong matutunan itong recipe natin, samahan mo na ako sa aking pagluluto. Welcome to Minang's Kitchen! Ito yung mga taba-taba na kinuha ko dun sa baboy natin. Pamamantikain muna natin ito tapos yun yung gagamitin natin mamaya sa pagigisa natin. Ilagay nyo na muna yan sa kawali bago nyo buksan yung kalan. Ilagay nyo yung apoy sa medium flame. Pakukuluan natin yan hanggang sa mag-evaporate yung tubig. Tapos, antayin na natin yan hanggang maglabas na yan ng kanyang sariling mantika. Pagkatapos, itatabi muna natin yan sa gilid ng kawali. Medyo nakontian ako dun sa inilabas na mantika nitong taba natin kaya magdadagdag ako ng ating cooking oil. Yung ibang mga halok ng pansit natin, kailangan nating iprito o lutuin ng separately. Katulad nitong chorizo de Bilbao, pipirituhin natin tapos isi-set aside. Sunod naman itong ating hipon. Kapag nakita nyo na nag-change na ng kulay yan, alisin nyo na yan sa kawali para hindi ma-overcook. Pagkatapos, itabi nyo na kasama ng ating chorizo. Next naman nating lutuin itong atay ng manok. Siguro prituhin nyo yan ng mga 4 to 5 minutes. Basta wag nyo lang siyang i-overcook. Tapos, iset aside nyo na yan. If ever, hindi kayo kumakain ng atay ng manok, pwede nyo naman na hindi yan lagyan. Pagkatapos nyan, magigisa na tayo. Ilagay na natin yung bawang. Igisa nyo yan hanggang sa medyo mamula-mula. Pagkatapos, isunod na agad natin yung ating sibuyas. Kapag medyo nakikita nyo na nagiging translucent na yung sibuyas, isama na natin sa pagigisa yung itinabi natin taba kanina. Pagkatapos nyan, isasama na natin sa pagigisa yung laman ng baboy. Tapos, igisa natin yan ng mga 4 to 5 minutes. At habang inaantay natin yung mga kaminang, para maging updated ka sa ating mga bagong recipes, i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. At i-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa FB, IG, and other social medias. Isunod naman natin itong ating hiniwang chicken. Tapos, igisa natin ito ng mga around 3 minutes. After that, lalagyan na natin ng pamintang durog at saka ng toyo. Haluin natin yan for about 2 minutes bago natin ilagay yung takip ng ating kawali. Tapos, isasangkot siya natin yan ng 3 to 5 minutes. So, after nyan, ilalagay ko na itong ating chicken stock. Ito naman ay nagkataon na meron ako kaya yan yung nilagay ko. Pero kung wala naman yan, tubig na lang yung ilagay ninyo. Lalagyan na rin natin ng mga panimpla. Naglagay ako ng chicken cube. Tapos ito oyster sauce at maglalagay pa ako ng additional na pamintang durog. Ito namang asin, kaunti lang yung ilalagay ko kasi pwede naman natin yan i-adjust mamaya. After natin yan mahalo, ibalik na natin yung takip at isisimmer natin yan hanggang sa lumambot na yung ating meat. Kapag malambot na, ilagay na natin yung iba pa nating ingredients. Ito sunod na ilalagay ko ay optional lang. Meron lang kasi ako sa pantry kaya maglalagay ako nitong ating shredded pusit. Ito naman yung ating earwood mushroom o tinatawag nating tenga ng daga. Tapos ilalagay na natin itong ating sotanghon. Ibinabad ko na yan sa tubig kanina. Ayusin nyo lang yung pagkakalagay natin dito sa sotanghon para nakalubog lahat yan dito sa ating broth. Pagkatapos, ilagay na natin itong ating hiniwang carrots. Lutuin natin yan ng mga 3 minutes. After nyan, ilagay na din natin yung ating pansit canton. Ilubog nyo yan dito sa ating broth para lumambot yung ating pansit canton. Dapat mahalo nyo yan ng maigi para pantay yung magiging luto nitong ating mga noodles. Ngayon, just in case na parang kulang yung broth ninyo dito sa ating noodles, pwede kayong maglagay ng kaunting warm water or kung meron pa kayong chicken stock, yun yung ilagay ninyo. So kapag okay na yan, pwede na nating ilagay itong ating chorizo, atay ng manok,
at itong ating hipon. Ilalagay na rin natin itong ating repolyo. Haluin nyo lang yan ng kaunti para maikalat nyo lang yung mga ingredients na ibinalik natin. Tapos, ibalik nyo yung takip at hihinaan natin ng bahagya yung apoy. I-simmer natin yan ng 3 to 5 minutes. And for the final touch, lagyan natin ng spring onion sa ibabaw. Ayan mga kaminang, tapos na itong ating niluto, ang aking version ng pansit bami. Sana ay meron kayong natutunan at nagustuhan nyo itong ating recipe. Kaya don't forget to subscribe to Minang's Kitchen. Okay, kain na!